tinulak na ako. Sino? Chamame? Tinulak ka? Pasukan. Ha? Pasukan. Wala daw pa alisin niya, mga bata. Ayaw pa alisin mga bata. Kaya nga, mag-alas 4 na, hindi pa rin na ano. Ano gagawin? Diretso tayo. Ano? Kanina pa yun. Ay, Ganyan ang bumana. Amir to karair? Amir? To karair? Vamos. Atau kan itu Ano? berarti lo como pistol ya. Ano yan na? Vivian to karair? Si? Vamos. Bilete pagado todos. Va, yo aquí nadie va a esa casa hoy. Todo el Ano mundo yan? ven aquí. Vos aquí nadie va a esa casa hoy. Todo el Ano yan? mundo ven aquí. Sobrang ganda ng view mga amigo. Grabe, ang ganda rin dito sa Boracay. Kita niyo po, mula sa dagat hanggang sa mga mabibili ay talaga naman po na mag-e-enjoy kayo dito sa Boracay. So sabi ko nga, isa ito sa lugar na binabalik-balikan namin. So ako pang 3 beses ko na pupunta rito. Talaga nag-e-enjoy ako basta nagpupunta dito sa Boracay. So ayan po mga amigo, at least ngayon na i-document natin o na i-video natin, na i-film natin yung lugar dito sa Pilipinas. Dati kasi hindi naman tayo nagpa-vlog. So before, parang kahit saan ka lang, kahit ano gawin mo dito sa Boracay na makapagpapasayo, ganun lang, ganun lang. Pero ngayon, syempre, iba na. Gusto namin ipakita sa buong mundo kung gaano kaganda ang lugar dito sa Pilipinas. So ito yata yung, ewan ko may chismis dito eh. Dito sa, ano na to. Ayan. May chismis din alam ko eh. Pag-aari yan dati ni ano eh. Pero, pinatigil yung pag-ooperate. Yun ang, napaganda dati, ang ganda nun. Puting-puti dati ano. The last time na nagpunta kami, puting-puti lahat yan. Yan. Kaya nga lang, sinira nila yung ano, yung island, tingnan nyo, yung mga bato. Kayo pa mga amigo, saan nyo gusto pumunta dito sa Pilipinas? Saan kayo nangangarap? Sabi ko nga, mula kanina, mula nung ganito kaya, nanginayang lang din ako na hindi natin nakasama yung mga tao na dapat ay kasama dito kasi deserve nila. So sa hindi inaasahang pangyayari, marunong tayong rumispeto kung talagang hindi gusto. Talagang hindi niya gusto na pumunta sa lugar nito. So tayo naman lahat ng desisyon ay ating lahat ng desisyon po mga amigo inaano natin, kumbaga nirerespeto natin. So kahit anong pilit, wala tayong magagawa doon. Hindi talagang ayaw. So, ayan po mga amigo. Ayan si Kuya Jose. Ayan. Kuya Jose, nila. So, siyempre po mga amigo, hindi naman natin mapipili talaga. At, ito pa, papakita ko po sa inyo yung video na kung saan, talagang, kasi siyempre marami pa sabi niya, bakit hindi mo pilitin? Sayang ang ticket. Bakit hindi mo pilitin yung mga nanay, nagbayad na kayo, ganyan. So meron po kaming video clips na para makita niyo po yung totoong nangyari. Ito po yung talagang totoong nangyari sa aming mula nung alas 3, kasi ganito. Kaya papakita ko po sa inyo. Sige na. Tayo na. Halika na. Ayaw po ni Chamame samahan yung mga bata. Nabayaran na lahat ng ticket. Ngayon na. Nakaano na po ng ticket, nakabili na kami ng ticket. Ayos yung mga bata. Yung mga bata gusto sumama, siya ayaw niya pa samahan yung mga bata. Oo. Ayun mo. Ganyan. Anong oras ba kayo umuno kanina? Dito na ko alas 3. Ayaw. Tinulak na ako. Sino? Chamame? Tinulak ka? Pasukan. Kasi wala daw Ano? wala daw pa alisin niya, mga bata.
Ayaw pa alisin mga bata. Kaya nga, mag-alas 4 na, hindi pa rin na, ano gagawin? Ano? Diretso tayo. Kanina pa lang. Ano? Kanina pa lang. Ay, Kanina po ka. si Amir. Saan si Amir? Amir to karair. Amir. To karair. Vamos. Ato ganito, Tama. quiero ver como tú sales. Ano yan na? Vivian to karair. Sí. Vamos. Bilete pagado todos. Aquí nadie va a esa casa hoy. Todo el mundo queda aquí. Por acá y me sobra. Amir, vamos. To karair, vamos. Sige na. Vamos. Ha? Vamos. Yo tengo papel, documento. Decir yo responsibilidad contigo. Vamos. Ayaw po yung lang payagan si mga bata, pero lahat ng bata gusto sumama. Sabi ko bayad na yung ticket. Ngayon Amir. Amir, vamos. So yun pa mga amigo, ano to ang nangyari niya ganito? Alas 2 na madaling araw gusto nila kami para mag-prepare. And then alas 3:10 mga amigo, 3:10 ay minesis na ni Kuya Jose. Ay ni Kuya Jose para lumabas na yung mga bata. So ang sabi ni Kuya Jose, nung nandun ka, ano nangyari? Nandun ako. Una, naghanda na sila. Kasi naghanda na sila ng gamit. Nakahanda na? Oo, naghanda na sila. So ibig sabihin nakahanda talaga sila? Oo, kasi alam nila alis tayo eh. Oo. Tapos sabi na, tawagan ka raw. Kasi kausapin ka raw para ako magpaalam. Sabi ko, nagpaalam na ako kahit ano, yung may araw pa. Sabi na hindi, nagpakausapin ko ulit. Tapos sabi niya, huwag kang pasok muna, huwag kang pasok. Ayun, ano na siya, salita ganito, ganun. Nakakita nila sa video. Sabi ko sa kanya, sige, tawagan ka sa Remo kung papuntahin ko dito. Sabi na, sige, tawagan mo. Kasi di ko palis itong mga batang ito. Kausapin ko muna siya. Sinabi ko sa inyo, punta kayo dito. Kausapin ko sa Chamame. Kaya sabi ko sa inyo, hindi kami ito mag-usap. Yun ang sabi ko sa inyo. Kaya kailangan na makita ko. Nung dumating naman kami, ayan. So ayun, nung dumating kami, ganun nga po yung nangyari. Ayaw niya nang payagan yung mga bata. Sabi ko, bakit ayaw payagan yung mga bata? Sabi ko, tapos sabi niya, ang kailangan lang daw niya ay respeto. So parang yung mga bata gusto talaga, di ba? Si Amir, yan, Naka-ready na, oh. Naka-ready na yung gamit nila. Si Miss Ma gusto rin. So, sabi ko, sige, kung ayaw mo talaga, yung 3 bata, ang isasama namin. Kung meron naman akong papel o SPA na pinagawa na yung mga bata ay pwede kong i-travel dito sa loob ng Pilipinas. Sabi niya hindi, walang sasama. At pare-parehas kami dito sa bahay mag-stay. Sabi niya ganito. So, nakikiusap pa rin ako. Nakikiusap pa rin ako. Ganun. Ano ba ako? Problema. Bakit ayaw isama? Ganun. Bago pa kasi nangyari yun, medyo hindi na okay. Hindi siya okay. So, ang mga nangyayari nung that time, marami nag-message sa kanya na hindi maganda at puro paninira sa akin. So, ang daming, yung isang message na nag-message sa kanya, sinagot-sagot niya, at ang sabi niya, sino walang paniniwalaan ko, hindi kayo. Tapos after nun, nag-activate siya. So ang message nun ay sabi gano'n, ang sabing gano'n ng nag-message ay, Chamame, hindi lahat ng tumutulong sa iyo o yung pagtulong ni Ruel ay hindi true at hindi totoo ang pagtulong sa iyo. Tapos sabi niya, Chamame, ang pagtulong ni Ruel ay Chamame, hindi kayo mahal ni Ruel. Ang mahal lang ni Ruel ay pag-ibig ko sa inyo. Sabi gano'n. So, mahal aming message yun. So, ngayon, napag-usapan namin na Bigyan. Sabi ni Bigyan sa kanya din, huwag kang maniniwala sa mga
after no, nag-deactivate yung nag-message. So talagang puro paninira sa akin. At pati yung sa may authority kay Sandra, sabi nga niya ay about kay Aya at saka kay Aya, kay Sandra, kay Elvis, kaya sabi ko ron, alam mo ba na bakit naging interesado si Aya sa kay Nena? Dati wala naman siyang interest doon. O dahil sa pag-video, ginagawa kayo ng content, sabi niya nun. Tapos sabi niya ron, bakit si Elvis nagpapanggap sila na nag-jowa? Ganon, para lang sa view, sabi niya nun. So maraming mga ganyang message din siya kami. At binibrainwash siya. So sabi nga nun ni Aya, nakausap yung mga ngayon, yung nakausap si Aya ka ako i-message ng subscriber o nung naninira sa ate, sabi niya nun. Tapos nalungkot nga si Aya, sabi ni Aya, hindi ko yan, mahal na mahal ko si Nena. Ginagawa ko yung video. Alam mo kuya, alam mo na walang kinikita ang ating vlog, sabi niya nun. Nag-aabono pa ako dahil sa mga feeding program, sabi niya ni Aya. Hindi totoo naman. So, kaya nagkatuloy dahil sa marami nagme-message sa kanya. So, ang ginawa ko pa mga amigo, nung nangyari kasi ito, bago kami umalis pa, yung meron nag-message sa pinabasa sa akin kami. Tapos, ang ginawa ko, sabi ko kay Bibian, baguhin mo yung FB, hindi siya mami, baguhin mo na pati message mo. So, ginagawa ni Bibian, saka ginagawa po niya yung FB, para wala na mag-message sa kanya. Kasi sobra ng paninira sa akin. So, ang point dito ay, sabi ni Bibian, bakit paniniwalaan mo yan? Dapat paniniwalaan mo si tatay na ulat mo sa akin. Ikaw ba ay mapapakain yan? Ikaw ba ay mapapakain yan? Tapos, sabi niya, hindi nga ako naniniwala. Hindi siya naniniwala, pero bakit siya ganun sa akin? Bakit hindi niya hayaan yung mga bata na sumama? Ganun. So, syempre, siguro dahil kung ayaw niya talaga, nirespeto naman namin, ayaw namin, hindi na namin, umalis kami dito. Kaso, eto na, yung mga bata, gusto sumama. Nung nasa may Bulacan na kami, sabi niya ni Amir, ni Bibian, Daddy, sasama kami, asan ka ba? At ito kami, sabi niya, tatakas din sila. Sabi ko, hindi. Sabi ko, hayaan mo na kung ako, hindi ko kayo pwedeng pilitin dahil meron yung nanay. Na siya ang masusunod hindi ako, sabi ko naman sa kanya. So, kahit magpilitin ng pilitin, kasi halos malay tayo di ba? Halos di ba nang nagpunta tayo dun sobrang sa oras. Supposed to be alas 3, nasa index na tayo. Oo, ngayon, Ngayon, nasa 3:20 at yan pa tayo sa oo, bahay. halos balik kami, kaya ganun. Tapos, syempre, ginawa namin, umalis na kami. Ayun, parang wala na rin kami sa mood na, hindi sa yung sa ticket, oo, sige, gumastos ako doon. Pero, ang iniisip ko dito, yung ginawa namin itong trip na to, para dahil sa kanila. Kasi kami, kung totoo lang, kami, paulit-ulit pabalik-balik kami dito. Gusto namin talaga na ma-experience din ang family nila, lalo na si Sophie at Anima, yung mga bata na yan, na never na-experience. Yung ganitong, yung ganyan. So, sa Palawan na nga, hindi sila nasama eh. So, dito pa naman, hindi pa rin po pwede. O, ayaw pa rin. So, ayun. Ang nakikita ko dito, ang aking parang aking nararamdaman o eto aking parang obserbahan ko ay sa tingin ko kailangan ni Chabame ng pahinga siguro. Kailangan niya siguro na siguro baka namimiss na ito o siguro maraming gumugulo sa kanya, marami siyang naiisip na kung ano-ano. Siyempre, ang nasabi lang niya sa akin kasi, dito, tayo lang ang pamilya ko, gano'n. Pero, siyempre, parang inilalapit na nga namin yung yung loob, diba? Yung loob namin, yung loob ng pamilya ko sa kanya, lahat. Pero, parang, parang meron pa rin naka-ewon, gano'n. So, ayun, nakaalis na kami, pero yung pinabasa sa akin yung message, yun talaga yung matindi na paninira sa akin. Na ang sabi naman niya ay sinagot-sagot doon niya. Ang sinagot-sagot niya, nag-deactivate siya ng Facebook sa amin. So ayun,
hirap na dadanasin pala namin nila dito. May experience pala namin nila dito na grabe yung paninira o gagawin sa akin. So sabi ko nga sabi nga nila dyan pagka daw nag-decision si Chamami na sumuwi, hindi rin sila uwi, gusto rin nila mag-decision sa Pilipinas. Ganun. So parang siguro baka na-homesick na si Chamami. So tingnan natin mga amigo, pero ako sa akin, anumang desisyon niya ay ating iyan natin yung desisyon. I-respect natin anumang desisyon ni Chamami sa kanya, kung sumama o hindi. Pero next time, ang gagawin ko, ganito, kapag kami tour o aalis, make sure na di baling medyo mahal, at least yung alam natin sasama. Kasi pinagdalawang beses na po na hindi sila kasama sa tour natin. So, ang hirap pagsaya na alam mo na may mga bata na gustong mag-enjoy pero hindi nila magawa dahil sa sitwasyon na nangyayari.